Good morning Philippines and hello world! Araw ng linggo kaya tara simba tayo. Welcome to Love Lines. Hi again everyone. Tara simba na tayo. TD for today is Sunday morning nga pala. Pero makulimlim ng konti pero may araw kaya kailangan magpayong. Walang gaanong arino. Look. Nandun na sa akin si Love Lines Junior. Ayun na. Maaga-aga pa kaya chill lang sa paglakad. Diba? Hindi gaanong maasul ang langit, may ulap. Kikita ko sa shade yung shapes yung mga shape ng ulap pero hindi nakikita yata dito sa camera. Look, may ibang lumipad. Can you see the skies? Can you see the birds up there? Nasa poste ng Meralco. Ayan. Transformer. May ibon na nakadapo doon sa taas. Okay. Magsisidatingan na sa simbahan. Sa chapel yung mga magsisimba. Naririnig ko na yung nagro-rosaryo. Ayan ang puno. Magic fruit. Miracle fruit. Hindi ko pa alam ang totoong pangalan nun Basta may fruit siya sa dulo. It's either magic or miracle. Bahala na. Puno ng pili. Pili na tree. Pili nut. Ayun. Puno ng langka. Katabi ng puno ng mangga. May bunga pa pala yung mangga. Oh. Ayun na sila. Doon sila sa main entrance. Karamihan dumadaan. Akala ko si Father to. Yan yata si Father. Dito. May ibang nasirang bunga ng langka. Sayang. Dito ako dadaan sa tigiliran. Ang dugo ng ating Panginoon. Kaya ang isang ito ay pagpapaalala sa ating Panginoong Jesucristo ng tatlong bagay. Una-una, ang pagpapahalaga. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa kanyang mga alagad, sa mga taong sumusunod sa Kanya, sa mga taong nagugutom. Binigyan niya ng pagkain, binigyan niya ng spiritual na pagpapahalaga. Kaya kung titignan po natin sa ating Ebanghelyo, nung sabihin po ng mga alagad na Pariseo at nakikita ng mga tao, naramdaman ng mga tao ang pagpapahalaga ng aming Panginoon, binusog sila ng pagkain sa pamagitan ng himala ng aming Panginoong Jesus. Kaya kung tingnan po natin, ito din po ang pinapakita sa atin ng ating Panginoon na sa ating buhay dapat mayroon tayong ugaling pagpapahalaga. At ang pagpapahalaga na yun ang kanya para po isasakatayan para po tayo ang magiging isang mabuting Kristiyano at mabuting tao. Sa kapanahon na po natin ngayon, naghirap ng ating mga sarili. Napakahalaga na tingnan pag-inaya natin ang ating mga sarili bilang mga pananampalataya. Dahil sa pagpapahalaga, ipinapakita sa
pinaalala natin yung mga mahal natin sa buhay. Or yung pagkalaga natin sa mga tao na kapalagod po sa atin. Kailan po ba tayo nagpaalala kung ano na ang kalagayan, kung ano na ang sitwasyon ng mga tao o ng ating ng tao na malaki po sa atin. Kaya minsan, ito po yung nangyayari po sa atin. Sa panahon na po natin ngayon, marami pong mga tao ang mayroong pinagdadaan. Marami pong tao ang nag-increase. Marami pong mga tao ang nagkaroon ng pagiging sumirani sa kanilang buhay. Bakit? Dahil sa loob ng bahay, hindi na po pinakamusta. Sa loob ng bahay, hindi na po tinatanong kung ano na ang nangyayari sa babayan, sa masala o sa miyembro ng pamilya. Ang pagsubok sa buhay, nalilitulis ka agad at kinalabutan para wala ng buhay ng isang tao. Wala ng buhay ang kanyang paglalakbay. Kaya, napakalaga po, nang itinapakita sa atin ang ating Panginoon na kanyang pag-alala sa mga tao na nakikita niya na gutom, nakikita niya na mayroong pangangailangan at kanyang binigyan ng pagkain. At yun ang isang pagpakita ng pag-alala sa mga tao. Tinanong niya kanyang mga anak, ilang tinapay mayroon kayo? Ilang isla mayroon kayo? Pinapakita na ating Panginoon ang kanyang tunay ng pagkatos. Inaalala na kung ano ang dapat gawin, ano ang hintay sa mga taong sumusunod sa Kanya. Dahil ang Diyos ay mayroong pakialam sa mga tao ito, mayroong pakialam sa bawat isa sa atin. At dapat gawin ito tayo. Pangatlo mga kapatid ay ang ginagawag natin ng pagmamahal. Ito po ay very common po sa atin. Pag sinasabi natin pagmamahal, naiintindihan at naunawaan natin yung pagmamahal na ito. Halimbawa na, mahal natin ang isang tao, kaibigan natin, dahil palagi ko natin siya kasama. Mahal natin yung membro ng ating pamilya, dahil sila ay ating kapamilya. Mahal natin ang ating mga kaibigan, mahal natin yung mga tao na panunod po sa atin. But mostly, sometimes we take for granted sa pagmamahalan yun. Sometimes, hindi po natin naiintindihan at paunawaan at inabuso natin yung pagmamahalan yun sa ating awa o sa ating mga pamahal sa buhay. Kung ba, hindi po natin sinusuntian ng pagmamahal. Hindi po natin sinusuntian na wala ng bagay yung pagmamahal ay ito. Kaya madalas, ang pagmamahal ay nasa langit lamang. Madalas, ang pagmamahal ay sa salita lamang at wala sa gawa. Kaya kung titignan po natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, ay kakaiba po ang kanyang pagmamahal. Inalay niya ang kanyang sarili. Inalay niya ang kanyang buhay. Inalay niya para sa pangalan ng marami. Inalay niya ang kanyang sarili para ipakita sa atin yung tunay na kahulugan ng pagmamahal. That is what we call love with sacrifice. Pagmamahal na may sakripisyo. Kaya tulad mo sa mga magulang, ang mga magulang ay nagsasakripisyo anak-anak sa kanyang mga anak. Mapalaki ang anak na maayos, magbigyan ng magandang edukasyon. Maganda, pabigyan na magandang. And that is what we call now. The parents sacrifice themselves para po magtrabaho, para mabigyan ng allowance, may pangkalan, ay para may pagkain, pabayad sa community, at kung naman. We sacrifice a lot for the sake of their children. That is what we call na pagmamahal. Nakatulad ng pagmamahal ng Kristo. May pinapakita sa atin ng ating Panginoon na dapat natin sundin. Dapat natin ugaling. Kaya
Kaya mga kapatid, hindi mo masasabing mahal ko ang isang tao pag wala kang pagpapahalaga, kung hindi mo inaalala. Hindi mo masasabing na mahal ko ang isang tao pag hindi mo siya nakasama, pag hindi mo siya nagkikita, nakakausap, at hindi nagkaroon ng establish ng magandang relationship. Mahal natin ang isang tao, kung tayo po ay nagpapahalaga na makakita ng pagpapahalaga, nagiging parte siya ng buhay natin at nakalalap natin panahon. Kahit nasa senti, pangalaman. Yung mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo ay tunay na nagmamahal sa atin. Kaya iniwan niya sa kanyang mga alagad ang banal na Kristiya. Ang sabi niya, love one another as I love you. At sa kaulit niya, sa dalawang pagbasa, sabi ng ating Panginoon, do this and remembrance of me. Pag-alala sa ginawa ng sakripisyo na ating Panginoon sa pamagitan ng banal na Kristo. Ginawa mga kapatid, tingnan po natin ang maigi, alalahanin po natin ang maigi, at balikan natin ang sarili kung kayo ang handog ng katimbangay ang pagpapahalaga, ang pagkalala, at ang pagmamahal. Uy, mainit. Magas. Guys, naman tayo malapit sa Yan. Susunod mag-ano ako ng night. Solemnity of the body and blood of our Lord Jesus Christ. Ngayong linggo, i-celebrate natin. Ang ganda ng ano ni Father, yung meron kang ano ba yun? Ala, nakalimutan ko agad yung tatlo. Yung pag-alala, pagmamahal. Ano yung number 1? Ano yung number 1, bebe? So, it's about ano yung number 1? Ba't wala kang payo? Wala kang payo? Hindi ka nagdala ng payo? Ano ba yung first? Basta maganda. Anyway, hindi ko maalala yung word. Ano ba naman yan? Nakalimutan agad. So all in all, yung pagmamahal. Yung concern, pag-alala, pagmamahal, love with sacrifice, yung nabanggit ni Father. Yun nga. At iniwanan niya yung Panginoon natin ng iniwanan niya yung mga apostoles ng gift yung sa Last Supper kasi yung gawin ninyo ito sa pamamagitan bilang pag-alala sa atin yung banal na Eucharistia. So every time na tinatanggap natin ang hostia, nagkukomunyon tayo, yung consecrated Holy
Ghost. Magkukumunyon tayo. Yan mismo ang ating Panginoon. Nandyan mismo, siya mismo ang ating tinatanggap. Na ating pananampalataya bilang mga Kristiyanong Katoliko. So, ganun. Tayo kamahal ng ating Panginoon. Binigay niya ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang Diyos, ang kanyang bugtong na anak niya. Ganun tayo kamahal ng ating Ama. Binigay ang kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas. At ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang katawan at dugo para tayo ay mabuhay. Yun. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.